Dante, natukoy na ba ang sanhi o pinagmula ng sunog at meron bang nasugatan o nasaktan sa sunog na yan? Magandang gabi, John. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine General Hospital o PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. At alas 2:58 kaninang hapon ay inireport ng PGH sa Maynila ang sunog na sumiklab sa audiovisual room ng kanilang Ward 1 o ito yung Department of Medicine Ward ng PGH. Mabilis naman na rumisponde ang mga bumbero mula sa iba't ibang lugar tulad ng Maynila, Pasay at isinara ang Padre Faura habang inaapula ang apoy. Agad na inilikas ang mga pasyente lalo na yung mga malapit o apektado ng insidente mula Ward 1 hanggang 4 at wala naman umanong nasaktan dun sa mga ito. Subalit sa ngayon ay hindi pa naibalik ang mga pasyente sa ward na kanilang pinanggalingan. Linisin pa yung lugar kasi siyempre pumunta dun yung Bureau of Fire siyempre para maano yung sunog, so basa pa doon, nililinis pa po, hindi pa po binalik dun yung mga pasyente. Ang ginawa po namin, nilipat muna po namin yung mga pasyente sa iba pong wards. Umabot ng second alarm ang sunog at ayon pa sa PGH, 4:30 ngayong hapon ay fire out o naapula na ang sunog. Dahil sa insidente, maagang pinauwi ang mga empleyado ng paggamutan kanina. Nasa 180 na mga pasyente ang apektado sa sunog na kailangang ilipat. Kaugnay nito, June, ay inatasan naman ng Department of Health o DOH ang lahat nilang hospital na reviewin ang fire evacuation plan at magsagawa ng risk analysis para mapigilan ang sunog sa kanilang lugar o mga premises. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Dante, sa pagkakarinig ko sa iyo, 180 ang mga naapektuhan ng mga pasyente. Yung 180 ba ito ba yung inilipat o bukod yung talagang partikular na mga inilipat sa ibang ward, Dante? John, yung 180 batay sa sinabi kanina ni Dr. Jonas, yun yung galing sa Ward 1, 2, 3, and 4 na malapit nga doon sa yung nasunog nilang part ng audiovisual room. Kaya dahil sa usok at sa init, kailangan silang ilipat ng ibang mga ward. Nakita din natin kanina, John, ay nagpadala ng yung emergency management unit ng Department of Health ay nagpadala na rin ng kanilang kumbagang tulong na mga ambulansya na maaaring masakyan kung sakasakaling kailangang ilipat pa ng ibang mga hospital itong yung galing doon sa ward, yung mga pasyenteng galing doon sa ward na apektado ng sunog, June. O kaya ako naitanong, Dante, kasi may nakita ko mga senior citizen kanina na naka-wheelchair na inililikas. Kung 180 yan, madami yan, Dante, kung sa pagtaya natin. Sa atin lang naman pagtaya, no? Pero ibig sabihin, may maaaring may ilipat sa ibang mga ospital, lalo na yung may mga malulubhang kondisyon. Ganun ba yun, Dante? Yes, Jun, alam mo, ang sinasabi nga rin dyan ng DOH, mismong ang Department of Health na natin, ang nagbigay ng kautusan na buksan ang lahat ng mga hospital na kanilang sakop ng DOH para kung sakasakaling kailangang ilipat yung manggagaling dito sa Philippine General Hospital na apektado kanina ng sunog, ay sila ay ma-accommodate, Jun. Alright, maraming salamat, Dante Amento.